May bagong testigong hawak ang Department of Justice tungkol sa mga nawawalang sabungero. Lalo raw nitong mapapalakas sa mga impormasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan na itinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa bagong interview ni DOJ Secretary Remulla, binanggit niyang may bago raw siyang testigo na mas magpapatibay sa mga ibinunyag ni alias Dondon Patidongan. Ang bago raw na nakuhang testigo ay hindi lang testimonya ang meron, kundi pati na rin mga ebidensya. Malalaman nyo very soon, meron kaming bagong testigo na lalabas. Sir, how important itong bagong testigo? Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun. Hindi lang yun, tsaka hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakit kasama nito. Ayon sa hepe ng CIDG, hindi lang isa, kundi dalawang testigo pa ang kanilang nakuha. Ito ay ang mga kapatid ng whistleblower ni alias Dondon Patidongan. Ito si Jose Patidongan at isa pang half-brother niya na si Elakim Patidongan. Matatandaan natin na may sinabi noon si alias Dondon na may hinihintay pa siyang mga testigo na tutulong sa kanya para mapatunayan na si Atong Ang ang totoong mastermind sa pagkawala ng higit sa 100 mga sabungero sa mga sabungan mismo ni Atong Ang. Yung nag-withdraw na yan, tao ko rin yan. Isang witness ko rin yan. Close in, mga security ko yan noon. Saka ko na ilabas yan pag kinakailangan. Malaking may tulong yan. Gawa yung itim na yan doon sa isang missing sabungero. At ang masama niyan, inutusan lang yan ng isang tao ko rin. Siya ang kumuha ng ATM bago mawala yung missing sabungero. Ito raw si Elakim Patidongan ay ang taong nakita noon sa CCTV na nag-withdraw ng pera sa isa sa mga ATM card ng isa sa mga nawawalang sabungero. Ang isa naman na Patidongan na si Jose ay siya rin daw ang nakuhanan ng video na bumitbit sa isa ding nawawalang sabungero na may kasamang isa pang gwardiya ng sabungan. Ang dalawang Patidongan ay kinuha pa ng mga otoridad ng Pilipinas sa ibang bansa dahil doon raw ito nagtatago. Medyo nagkakaroon lang ng problema ang dalawang bagong testigo dahil itong si Elakim Patidongan ay nakita ang ibang pangalan ang ginamit sa kanyang passport para makalabas ng bansa. At si Jose Patidongan naman ay may arrest warrant at may conviction na, ibig sabihin ay nahatulan na siya sa kasong robbery. Kaya kailangan silang kasuhan at arestohin kahit sila ay magiging witness para sa mga nawawalang sabungero. Dalawang material na witness po yung critical dito sa kaso po ng mga missing sabungero. At nakita na po natin lahat yan. Unang-una po ay yung video ng isang tao na nagwi-withdraw po sa ATM. Ang ATM po na gamit po ng tao po na yon ay isa po doon sa mga nawawalang missing sabungero, si Melbert John Santos. So mula pa po nung hinawakan ng CIDG ang mga kaso po na yan, way back 2022 hanggang ngayon, ay hinahanap po natin itong tao na ito. Kung matatandaan nyo rin po, may mga lumabas na video na isang taong nakaposas at ini-escortan po ng dalawa. Ang tao po na yon ay si Michael Bautista na isa po sa mga nawawalang missing sabungero. So si General Capas po, nung mag-assume po siya as CID Director, ay yan po ang aga-agad na tinrabaho. He received information na ito pong dalawang tao po na ito. Kung matatandaan niyo po, doon sa isa sa mga statement po ni Julie Patidongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Si General Macapas po, when he assumed as CIDG Director on June 19, ay tinrabaho po lahat, kaagad po ito.
Mga around June 23, nakareceive po ng information po na nasa ibang bansa po itong dalawang tao po na ito. Identified na po natin kung sino sila. Nung June 24 po, again, may timeline po tayo para lang to set the record straight. June 23, na-receive po, may naka-receive po ng information si General Macapas na itong dalawang tao na sinasabi natin, na pinangalanan naman na niya, si Jose Patidongan at saka si Ilakim Patidongan. So yung informant na nagbigay sa kanya ng information ay pinaka-assess po ito at around June 26, General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha dun sa mga tao po na ito. Initially, ang una pong plano ay na-monitor natin doon sa isang bansa, sa Southeast Asia na bansa. Yan po ang una. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. Mga July 15 po, pinaka-assess po yan at kinonfirm po ng ating informant na from doon sa isang Southeast Asian country ay lumipat po yan sa isa pang bansa. So immediately nung ma-confirm po na gumalaw po itong dalawang tao po na ito ay nag-request po ng July 15 po ng Foreign Travel Authority po ang team po ni General Macapas po. July 16 po na-approve po yung COPLA na yon. Ang objective po ay kuhanin po sa ibang bansa yung dalawa pong tao na sinasabi po natin. Na-approve po yung COPLA po nila at nag-grant po. Pero ang initial po na travel authority na naibigay sa kanila ay dun sa original na sinasabi ko na bansa na una na nandun sila cited as confirmed by the informant. From the time na na-receive natin nila ni General Macapas yung info nung June 23 hanggang nung July 18 ay nandun po yung dalawa na yon sa sinasabi nating unang bansa. However, nung maaprubahan po yung COPLAN at mag-grant po yung Foreign Travel Authority po nila ay lumipat po doon sa isang bansa itong dalawa po na ito. Kaya po yung travel authority po nila ay na-amend. From the original na bansa sa Southeast Asia, lumipat din po sila sa isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po nila yon, yung dalawang tao po na yon, with no fanfare, with no ingay whatsoever, because these two gentlemen are very critical po sa investigation. At na-find out nga po natin, na-confirm natin, na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Ilakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po na napakatahimik po. Nung pagkabalik po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant at in compliance doon po sa order ng court ay isinorender po siya at dahil nga po siya may conviction. Ito pong si Ilakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. So nung dinala po sila dito, it was a decision na kailangan po siyang kansampahan ng kaso with respect po dito sa paggamit po ng alias na Robert Bailon.
It was a legal strategy. Hindi po natin sila po pwedeng i-hold lang. Wala pong problema kay Jose Patidongan dahil po may warrant of arrest, may conviction pa siya. But with respect kay Elakim Patidongan ay meron pong clear violation po ng batas. So it was a legal strategy on the part of the CIDG na sampahan po ng kaso yan, otherwise masasampahan po sila ng kaso ng arbitrary detention. So yun po yung istorya dyan. As to the claim na bakit sila sasampahan ng kaso ay sila ay witness dito sa missing sa Bungero. Kung matatandaan nyo, matagal na po kayong sumusubaybay sa mga kaso po ng mga pulis, meron po tayong tinatawag po, the under Rule 119 po ng Revised Criminal Procedure, yung tinatawag po na discharge as state witness po. Kailangan po natin gawin, nasampahan po sila ng kaso. Remember, itong dalawa po na ito ay critical. Si Elakim Patidongan, siya po yung nagwi-withdraw sa ATM. Si Jose Patidongan, isa po doon siya, allegedly, ay isa doon sa nag-escort kay Michael Bautista na nakaposas. So, kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness, kailangan po silang sampahan po ng kaso. At kailangan po nating ipaintindi yun sa ating mga kababayan at siyempre sa pamilya po. Hindi po natin alam kung ano po yung nakakating na information sa family kung na ginigipit itong mga possible witness. It was a necessity po. At alam din naman po yan ng mga may alam po sa batas na kailangan po muna silang sampahan ng kaso before the prosecutors can file a motion for them to be discharged as state witness. So yun po yung nangyari po doon. At it's so unfair po, very unfair po on the part of General Macapas sa mga lumalabas po ngayong information na he is trying to muddle the investigation. But in reality, yung mama ay nagtrabaho lamang po. Yun po yung istorya po doon. Ngayon, anong tanong, bakit kailangan kasuhan? Sinagot na po natin yon para later on, they can be discharged as state witness. Ano po ba yung mga requisite? Bago po ang isang individual na kasama po dito sa kaso na ito ay ma-consider na state witness po. Unang-una po, either is an absolute necessity doon po sa kanilang mga testimonya. Obviously, critical po ang magiging testimony po nitong dalawa po na ito. Because sila po, unang-una, siya po, si Elakim Patidongan, yung nag-withdraw, allegedly, nung ATM, na alam natin na pag-aari ng isa sa mga nawawalang subungero. So, ang tanong dyan, paano napunta sa kanya yung ATM? Kasama ba siya sa nakumuha doon sa nawawalang si Melbert Santos at 3 pa niyang kasamahan? May nag-utos ba sa kanya para mag-withdraw? At may alam ba siya asaan na itong mga nawawalang missing sa Bungero? Ganun po ka-critical yung kanyang participation po. Kaya there is an absolute necessity for the testimony po nitong tao na nag-withdraw sa ATM. Pangalawa po, para ma-considered po siya as state witness, there is no other direct evidence available for the prosecution to prove yung involvement po ng mga possible direct perpetrators sa pagkakawala po ng mga missing sa Bungero hanggang sa mga nag-utos o mastermind na pagkawala ng mga missing sa Bungero po natin. Pangatlo po, yung testimonya po ni Julie Patidongan, hindi po tayo po pwedeng basta mag-rely sa testimony po niya. Kasi later on, pwede po niyang i-retract ito at later on ay po pwede pong may mga ebidensya that may somehow contradict itong kanyang mga sinasabi. Kailangan po natin ng iba pang testimonya to corroborate yung testimonya po ni Julie Patidongan. Ito pong dalawang tao po natin, we believe, ay po pwede pong i-corroborate dahil nga meron silang direct participation dun sa at least dun sa dalawang nawawalang missing sa Bungero, which is Michael Bautista at si Melbert John Santos. At isa sa pinaka-importante po,
na requisite para ang isang tao po ay ma-discharge as state witness, he should not be the most guilty doon sa mga perpetrators po. At dapat po ay wala po silang mga previous conviction. So yun po, kaya nilalatag ko po ito para maintindihan po ng ating mga kababayan na from the start po, ang ginawa lang po ng team po ni General Macapas ay within the bounds of law po. So it's kind unfair po to even insinuate na may ginawa pong hindi tama si General Macapas. Yung mama hindi magsasalita po yun because he's not used to the limelight. Oh, I'm taking the cudgels on behalf of General Macapas and on behalf of the PNP organization na lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat po ng aksyon natin, isa lang po ang objective po ng PNP para po humanap ng hustisya para sa nawawalang sabungero at ang kanyang mga pamilya. We want to assure everyone na hindi po magpapagamit ang PNP kanino man at sino man to advance their own personal interest. Ang objective lang po ng PNP ay bigyan ng hustisya ang mga nawawalang sabungero at yung kaniyang mga pamilya. Hindi po tayo magpapa-influensya sino man. We will proceed where the evidence points us. Yun lang po. Kung may conviction kung may conviction na pala itong si Jose Patidongan, malabo na siyang maging state witness sa kaso na. Hindi ko po kayang sagutin yan sa ngayon, ma'am, dahil yung appreciation whether or not a particular accused can be discharged as state witness is within the ambit of authority and discretion po ng korte. Ang prosecutor po ang magpo-file po ng motion sa korte po para po i-discharge ang sino man pong accused para siya po ay magamit as state witness. Magkakaroon, once makapag-file po ng motion ang prosecutor, magkakaroon po ng hearing yan. Magpepresenta po ang prosecutor ng necessity or at least justification for the appreciation ng court kung po pwede po silang ma-discharge as state witness. Maaaring isa doon sa mga mandatory requisite ay maaaring, yun nga, yung sinasabi ko na walang prior conviction. But then again, we also have to balance, I don't want to preempt kung ano pong magiging desisyon po ng korte, is very critical ang magiging testimonya po, if ever po, nitong mga nasa custody po natin ngayon to prove na ito pong mga missing sabungero were indeed held in captivity and later on, hindi pa natin alam hanggang ngayon ay hindi pa po nakikita ang kanilang mga labi po. May info na ba ang PNP? Paano nakaalis yung dalawa? Yung si Jose at si Enaki? Kasama po yan, ma'am, sa ating iniimbestigahan for the longest time. How come na nakalabas sila ng bansa? It's not remote na katulad ng iba nating mga hinanap at pinursu at minanhunt ng mga wanted person. There is also a possibility na gumamit din sila ng exit route po. Not necessarily dun sa proper channel. So we are now coordinating po sa BID to check kung may mga travel records. Remember, itong isa po na ito ay gumamit ng isang ng alias. Again, clearly there is clear violation po ng existing laws po natin. So lahat po yan ay kinoconsider po. So kailangan lang po siguro nating ipaliwanag sa pamilya kung bakit nating kakasuhan sila ng a separate case maliban po doon sa kanilang possible involvement po dito po sa kaso po ng mga missing sabungero. Yes, ma'am. Ma'am, sa statement ni alias Totoy, yung mga binibigay niyang statement, parang ang lumalabas kasi sa mga statement niya, yung mga pulis ang dumudukot, yung mga pulis ang kumukuha dito sa mga sabungero na ito. Pero yung nakita sa CCTV, kapatid niya pala, yung isa doon sa dumukot. So, ibig sabihin, hindi naman talaga siya ang least guilty dito o baka simula alam niya at siya ang nag-uto sa mga kapatid. This is precisely the reason, ma'am, from the time na nag-assume po as CIDG, yung ating Chief PNP ngayon, si General Nick Torre, ay tinarbaho po niya ito ng tahimik. As early as January, February, si Patidongan reach out and manifest his intention to cooperate sa investigation at may mga binigay po siyang information. Vinalidate po yan during the time ni General Torre nung siya pa po ay CIDG. Tahimik,
hindi lumabas sa media kasi we don't want to preempt the ongoing investigation, validation until such time na dubuo po itong mga kwento po na ito at itinurn over po natin ang kaso sa DOJ for purposes of case build-up pursuant to DC-20. From the time the case folder was turned over sa DOJ, wala pong statement na binigay ang PNP dahil gusto natin na tahimik investigahan po ito. So may mga lumalabas na mga pananalita si Mr. Patidongan, hindi po kontrolado ng PNP po yun. It's up to him kung anong gusto niyang sabihin. But on the part of the PNP, uulitin ko po, we will proceed where the evidence points us. Clearly, meron pong direksyon yung ginagawang investigation ng PNP. Sabi nga natin, regardless kung sinong tatamaan, regardless kung sinong lulutang sa ating investigasyon, wala tayong papanigan, kundi katotohanan at hustisya.